Na check man. So, bago po tayo mag-umpisa ng ating training about sa contact tracing, inaanyahan po ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Lord Jesus, as we enter this training hall, we bring your presence with us. We speak your peace, your grace, and your perfect order into the atmosphere of this session room. We acknowledge your Lordship over all that will be spoken, taught, decided, and accomplished within these walls. Lord Jesus, we thank you for the gifts that you have given to each one of us. We do not take them lightly, but commit in using them responsibly and well. Give us a fresh supply of truth and beauty, to which we draw our strength in doing our job. Anoint our creativity, our ideas, and our energy so that even our smallest tasks may bring you honor. Lord, when we're confused, guide us. When we're weary, energize us. Lord, when we're burnt out, infuse us with the light of your Holy Spirit. May the work that we do and the way that we do bring hope, life, and courage to all that we come into contact with. And Lord, even in these days' most stressful moments, may we rest in you. In your strong and powerful name we pray. Amen. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Pwede na pong magsipo lahat. Salamat po. Bago po tayo mag-umpisa, isa pa rin po, hihingan po namin ng isang pananalita ang host po natin dito sa Bagong Silang. Si Kapitan nasa taas. Ano po, yung Kagawad Health na lang po ng Bagong Silang. Ano po pangalan yung Kagawad? Kagawad Sigalat po. Rico Sigalat. Kagawad Rico Sigalan. Sigalat. Galak. Sigalat. Sigalat. Kalakot galak po ay tuwa. Ayun. Isang pananalita para pag-welcome po sa kanila. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nalatigid po sa ating mga panauhin galing po sa iba't ibang bayan. Sila po mga magpapasilitate kung paano po natin pag-aralan ang contact tracing po. Maraming salamat po na nandito po ang lahat, mga karating barangay, kay Kapitan Gutierrez po, magandang umaga, kay Kapitan Aris, na isang ng agriculture, paano natin, at sa mga kagawad ng San Luis Uno, hindi ko na ako isa-isahin, maraming salamat po sa inyo lahat. Kayo po ay welcome sa aming barangay upang kung saan po sa napapanahon nating pandemic ay mapag-aralan po natin ang mga dapat gawin kung paano natin maingatan ang COVID na ito. Kaya po kailangan po na isa puso po natin, huwag po natin aksayahin ang panahon ito upang tayo po ay matuto o hindi lang basta sabi-sabi na ganon-ganon o ganyan-ganyan. Kaya po nandito sila ang ating pong mga nurse upang pag-aralan natin kung paano tayo makakaiwas sa kalamidad na ito. Maraming salamat po at magandang umagang muli sa ating lahat. Salamat po, Kagawad Sigalat. Ayun, tama na. So, magpapakilala po muna kami bago tayo mag-umpisa. Laging bago mag-umpisa, no? Bale, ako po ay si Nurse Rogie, taga-Katanawan po ako. Pero kami pong lahat na nandito ay lahat po kami ay nagtatrabaho ngayon dito sa atin sa center. May kanya-kanyang barangay din po kaming hawak. Yun nga lang po, kami po na nurses ay under po kami ng DOH na inassign po dito sa Ginyangan. Kaya ako po'y taga-Katanawan, pinadala po ako ng DOH dito sa Ginyangan. Nung una'y sising-sisi ako, pero nung ako'y makalayo sa asawa ko, tuwang-tuwa na ako. Kaya po sinama ko ng aking asawa at para sabi baka lagi ko daw siya, sabi po sa Katanawan ay baka ako'y inalipak mo ko, binaba ko. Ano ba dito sa Ginyangan? Yung parang may, yung parang binubuli, yung binaba o nililipak, yung parang sinasabi, yung bang tipong parang
Hindi naman. Yung parang, yung libak po ba sa amin sa salitang katanawan? Ayun, sabi ko, inalibak mo po. Yung baga pong, halimbawa po, ano pangalan niyo po? Ano po kayo? BHW na? San Luis Una. Sabi di halimbawa po kausap ko po si Kagawad po na San Luis Una din po. Anong pangalan po? Lito. Si Kagawad Lito po ay kausap ko. Tapos kung ano nung inasabi ko kay Kagawad Lito, si Belgia, ano ba, sama, ano ba ngayon. Yung mga ganun yan ang inalibak sa amin sa katanawan. Kaya rin po punto sa amin. Ayan po. Ano to? Binabagsak. May natutunan na po agad kayo. Una pa lang yun, may natutunan na agad kayo. Ayan po. So ako po yung taga-Katanawan, yung aking pong partners in crime. Pag ako po yung nakulong, sigasahan niyo po kulong din ito. Si Parang Edison, gawin po lagi mag-isang nurse din po siya, taga-Chaong naman po. Pero parang hindi taga-Quezon at Tala, yung Batangas ang salita eh. Ayan po. Yung amin pong isa pa pong kasama ay under din po ng DOH. Siya po ang aming anong tawag ng COVID encoder. Siya po ay COVID encoder. Nagsimula po siya noong at nagsimula po siya ng July. Simula po siya na nagsimula na rin po ang COVID sa Ginyangan. Siya po yung nagagalit na sa amin lagi daw ng binubuli. Kung siya din naging malaki-laki ay yari kami. Siya po ay si Aileen. Yan po. Si Parang Edison, si Aileen. At ang isa po namin, sinama na rin po ng isang ng aming kasamang nurse yung kanyang may bahay. Aba, may bahay din ba paglalaki? May bahay din ba paglalaki? O asawa na lang, ano? Para pag may bahay ay babae lang po ba? Tama po ba yun? May bubong. At baka din daw po ay siya ay inalibak. Ayan po. Ang kilala niyo na pong nurse. Ano pangalan mo nga? Pangalan niyo po? Pasensya na po, nakalimutan. Ang anak po ng kapitan ng Bagong Silang, si Michelle. Ano apelyido? Michelle. Isa pa pong nurse, si Lisel. Siya po ang asawa ni Big. Big na lang po at pag kumpleto ay medyo hindi ko na kukumpleto. At anong barangay mo nga dito? San Luis Dos. Kilala naman po na San Luis Dos, ang ating maganda. Yan po ay available pa. Yan na naman. Yan. Sino po ang binata? Naku, patay. Ilang barangay na ito? 18, 20. Lahat po ay walang hindi mabenta yung aming ano po ay. Wala. Siya po si Nurse Cecil. Talaga po yan po yung available para kayo may mga binatang naghahanap. Ayan po. At isa din po ipapakilala ko sa inyo. Yun ba magiging sakop niya lahat dito o ilan lang? Magiging sakop yung 4 na barangay. Siya po ay ang magiging bago ninyong midwife. So, hindi naman po ligid sa alam niyo na mapapalitan ng inyong midwife na si Adele. Ano po? Anong barangay nga ba yun? Del Rosario. Del Rosario. Sino po ang taga Del Rosario? Del Rosario. Sino pa isa? San Jose. San Jose. San Jose. San Pedro Dos. San Pedro Dos. Bagong Silang. Bagong Silang. Ayan. Tapos ang yung dalawang barangay, ano pong barangay? San Luis. San Luis Una sa San Luis Dos. Bali, 6 na barangay po tayo ngayon dito. Ano po? So, sa akin po sabi ko nga po, hingan din po siya ng panalita para ipakilala din po sa inyo ang magiging bagong midwife niyo po sa barangay ng, yung doon sa 4 na barangay, si Ate Helen. Hindi ako sanay. Sanayin mo na, sumamba ka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung magiging kapalit ni Adele. So from... Ha? Hindi sanay. So, ang ano ko lang po ay hiniling ko ang inyong pakikisama, pakipagkaisa sa ating ano ay contact tracing. Ano po?
Hindi pa po ako i-endorse dito sa ngayon, pero iyan ko rin po kami na Tita Merna sa darating na araw. Ano po? Yan lang po at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Ate Helen. Ayun po, meron, ano po? Si Sir Aris. Ayun, so bago tayo mag-umpisa, puro bago mag-umpisa, kaya mag-umpisa ng bago mag-umpisa na ito. Parang bagong silang, may bago. Meron na po nga isang panalita ng mula sa agriculture, si Sir Aris. Ano po? Ayun po. Maraming salamat po. Hindi ako sanay. Hello. Mahirap magsalita na naka-face mask. So, gawin ko muna ng konting oras. Ano po? Ito yung virus din na. So, isa pong mapagpalang umaga sa lahat po ng mga barangay official ng 6 na barangay at ating mga masisipag na health worker. Ano po? So, sinamantala ko po yung pagkakataon na makadalo sa inyong pagpupulong sapagkat napakahalaga nung ating itatapik ngayon dahil napakalapit na po ng ASF area dito sa atin. Ano ho? Di yan lamang po sa Doña Aurora ay meron, Biñas ay meron, Upper Calawag meron, Santa Elena meron. Ang pumapasok pong maglalako ng karne dito ay Santa Elena. Ay nakikiusap po kami sa lahat na wag muna po kayong bibili ng karne. Ano ho? Kung maayos po ng mga magkakatay dito sa Bagong Silang at ng San Luis Dos ang pakikipag-usap sa aming tanggapan at sa ating meat inspector para dito na lang magkatay o dadalhin sa slaughter ay hindi pa po natin alam. Ano? Pero sa ngayon po ay napakadelikado na bumili. Kasi po pag ang isang bayan ay naka-red zoning sa ASF dito po sa ating bansa, yan po ay bawal maglabas ng baboy. Kahit ano pong produkto ng baboy, sa kanila ay bawal pong ipasok dito sa atin. Lalo na po yung karne na sariwa. Pumapatak po ang dugo niyan, ay sa patak na dugo, kung may virus po yan sa mga nadaanan, ay napakabilis pong kumalat. Ano? Opo, walang epekto sa tao, pero yung ekonomiya po natin, yung industriya ng pagbababoy ang delikado. Ano? Sa lahat po ng barangay official ng 6 na barangay ay mag-i-schedule po tayo ng isang pagtatayo ng isang asosasyon ng mga mag-aalaga ng baboy sa 6 na barangay. Kinakailangan po yung 6 na barangay ay hindi bababa sa 1.5. Kailangan tumaas pa po tayo ng mga alaga para makapagtayo ng isang asosasyon. Na kung saan, yung asosasyon na ito ang aaralin lahat po ng pagtingin kung paano po tinitingnan ang isang may ASF na baboy. Yan po ay aaralin kayo lahat. At kayo din po ang mag-checkpoint. Ano ho? Yan po ay parang nabibigyan din ng pondo galing sa national para po magamit sa pag-checkpoint. Ngayon po ang ating ginagawa ngayon ay pinatigil po natin si Sir Ambit yung maglalako lahat, Tabugon, Santa Elena. Pinatigil po natin ang pagpasok. Kasi hindi po yata naintindihan ng iba, wala na akong tutukuyin, yung mga ordinansa ng nasyonal at batas na galing po sa probinsya. Ito po ibinigay ko na sa mga barangay, at hindi lingid sa kanilang kalaman, ay talaga pong bawal. Siguro English hindi masyadong naintindihan. Pinadalhan na po namin ang kopya kahapon, ang si Kapitan na Albo para i-print yung pagbabawal ng pagpapasok sa lahat na maglalako. Meron po silang sulat na kung sila ay lalabag ay
mahuhuli po sila. At bawal na bawal po sa mga barangay ang magkatay ng wala pong pasabi. Walang inspeksyon ng kahit alinmang technician o kaya ng ating meat inspector. No? Kung ito po ay gagamitin lamang sa mga okasyon, birthday o kaya kung anumang okasyon ninyo, ang policy po natin ay sa barangay hall po magkakatay at kukuha sa kapitan ng animal verification form at i-inspeksyonin po alinman sa amin ay pwede po yun. Pero yung pambenta, pag po kayo ay pinayagan, kailangan ma-inspeksyon ang inyong kakatayin at bawal po kayo maglako. Yung mga pa-order, pwede po yan. Pero yung gagala ninyo yung inyong tindang karne ay bawal po yan. Napaka-sensitive po ng karne. Lalo't wala po tayong mga malilinis na lagayan. Kagaya po ng mga cooler. Hindi po pwede nakabuyang-yang ang karne sa pagtitinda. So, bawal na bawal po yan sa ating national law. So, utang ng loob po sa lahat ng taga rito sa Cadiz, huwag po tayong mamamalingki sa red, naka-red zoning po sa ating bansa. Kagaya po ng Calawag, red po yan. Ang Santa Elena, red po yan. Dadalawa na lamang po sa Quezon ang hindi red. Ginyangan lang po at Tagkawayan. Pwede po kayong bumili ng karne sa Tagkawayan, iuwi nyo sa inyo, pwede po yan. Ginyangan, pwede po tayo. Pero iwasan po natin na tayo ay bibili sa labas. Kahit po yung mga processing na, yung chicharong baboy, at walang kaukulang papilis po yan, bawal po yung papasukin. Yung mga longganisa, tosino, bawal po yan. Ngayon, ang ating manok ay meron din po tayong bird flu. Sa ating bansa ay yan po ay pag wala ding papel ay yan po ay hinuhuli at pinababalik din po namin. So, nung isang araw lang kahapon may tinapong patay na baboy dito po sa may malapit sa boundary ng San Luis Dos. Kasi pag patay po ang baboy na karga nila, hindi po sila makakalusot sa tabugon. Imagine niyo pati si Ambi na magkakarni natin na taga Santa Elena, hindi makalapit sa kanilang checkpoint sa FMD. Kasi mahuhuli po siya pag lumabas yan. Kaya dito siya napasok kasi wala po tayong matibay na nagbabawal. Kahit masabihin namin na bawal, ay hindi ko alam kung paano ginagawa nila. Ngayon, naglalagay na ulit ng checkpoint ang San Luis Dos. Pabago-bago. Kung hindi pa siguro pinasahan ng mga kaukulang kaparusahan, pati saan ko na yung barangay, madadamay po sa kaso. Kasi pinapayagan po ninyo Kaya, pakisamahan lang po. So, at ang lahat ng barangay po ay inaatasan ng ating tanggapan ng agriculture na magsumite ng listahan ng mga mag-aalaga ng baboy at kung ilan ang alaga. Dahil pag po may kumuha ng papel sa amin ng baboy, nakalista kung kanino galing at wala sa inyong talaan, ito po, talaan ng Bagong Silang. Pag wala dito, kumpiskado ang baboy. Saan mo binili yan? Hindi po pwedeng yung ikatay o ibenta. Kasi baka po yan galing sa barangay Tabugon, galing sa Maulawin. Hindi po yan pwede. Po? Tapos kukuha ng papilay sa San Luis Dos, dadalhin sa aming opisina. Marami po ngayon ang namimili ng baboy. Bawal na bawal bumili sa Tabugon. Sa lahat ng barangay ng Santa Elena ay bawal. Dahil hindi nga po sila pwedeng maglabas o barangay ng Calawag. Ang lagi po nilang pinipilit ng mga negosyante ay makakuha ng baboy sa labas at ang papel ay sa Binyangan. Kasi ang Binyangan, kahit po buong Pilipinas ay pwede niyan dalhan ng baboy. Kasi wala po tayong kaso ng ASF. Ay nagagamit pa rin po tayo. Kaya ingat po yung mga barangay captain natin, baka kayo ay isa sa ipangalan ng mamimili ng baboy. Pag na-trace po namin na kayo ay pumirma na hindi naman pala sa inyong barangay galing ang baboy, magkakakaso po ang sangguniang barangay. Kasi barangay captain lang po ang aming ina-allowed na mag-issue ng animal verification form.
Hindi po pwede yung kagawad. Kasi meron pag minsan yung kagawad hindi pa noong negosyante. Nadadamay po yung pangalan ng barangay. Ano po? Ngayon po ay San Antonio, dalawa ang namatay sa biyahero ng baboy. Nagbabaon sila ngayon. So kami po ay walang pagod, gagagala sa mga barangay para pangalagaan po. Sana makipagtulungan naman po tayo. Yung San Pedro po, wala pa pong tala ng mga alagang hayop. Ang Del Rosario at saka San Jose. Ang San Luis Uno, wala pa rin po. Hindi pa po nadadala ni Johnny kung totoong mayroong lista na kay Johnny. Minamadali po ito at para po sa susunod na patawag natin, baka dito or San Luis Dos, ay lahat ng mag-aalagaan ng baboy ay magmi-meeting. At mabuo yung ating asosasyon. Pero dapat mauna po yung talaan para mabilang namin kung ilan yung may alaga at saka yung bilang ng baboy. So, pakibilis lang po, baka tayo mapasok ng ASF ay delikado. Mapapabaon po lahat ng baboy ninyo nang walang perang kapalit. Sa Pitogo, sa Bulanay, ibinaon po lahat ang baboy. Si Happy natin ngayon, galing sa Pitogo, binabaril daw po din ang baboy doon at ibinabaon. Opo, yung Happy natin ngayon, bago, galing po siya doon. Dito siya napalipat. So, hindi po biro ito. Yung ikay may alagang dalawang baboy, bago mo mapalaki, ay babarilin lang o ibabaon lang ng walang kapalit. So, sayang. So, manghinayang po tayo sa ating kaunting hanap buhay, makipagtulungan po tayo sa gobyerno. Ito'y para sa inyo, hindi para sa amin. So, yun lamang po. At sa lahat po naman ng magsasaka, ituloy lang po natin yung update ng ating RSBSA, yung ating talaan ng ating sinasaka. Nang sa ganun, kung may mga programa ang agriculture, kayo po ay hindi nawawala. Lagi po dapat kayong kasali. Yan po yung pagpaparehistro ng inyong mga sinasaka. Yung lahat ng tanim, lahat ng commodity ninyo ay ilagay po ninyo. Hindi po yan pagpalaki ng buwis. Hindi po kami BIR, wala po kami pakialam doon sa naniningil ng buwis. Basta ang kailangan namin, totoong datos at saka yung lawak ng inyong sinasaka at yung mga tanim, para magpanugma. Kasi pag bumabagyo, kahit walang sagingan, dumadami yung saging. 3 hektarya, 1 hektarya, apektado daw silang bagyo. Pero pag tinignan mo sa talaan, wala naman tanim. So, alin ang totoo doon? Yun ang kailangan o yun nagyayabang? So, hindi rin po kami manghuhula. Kaya dapat po kayo yung may alam sa inyong sarili kung ano pong meron kayo. So, yun lamang po at nawa itong pag-aaral na ito ay intindihin po natin. Tayo po ay bumalik na sa zero ulit. Dadalawa na, nagpapagaling na lang. Isa na lang. Hindi pa pala ako update. So, sigapin po natin na mapanatili ang COVID-free sa ating bayan. At kami po ay yan din kahit kami nagbabarangay ay pinipigilan po natin. Na lagi nating pinapaliwanag kung kayo may mga kamag-anak na galing sa ibang lugar ay surrender na agad sa health office para po natitingnan sila. So yun lamang po at muli pagpalaan po tayo na po may kapag. Salamat. Hello. So, thank you po Sir Aris. Napakaganda po ng pananalita niya dahil yun po ay regarding sa health din po. Ayun po. Yung sa akin lang pong mic nililisan po Sir. Sabi kayo, lalo sa Sir Ray, kung saan barangay pumupunta. Kaya po nililisan ko yung ating mic. Dahil yun po yung isa po sa parte ng prevention natin sa pag-transfer ng
virus. So kung walang mapaghugasan ng kamay, yung mga bagay na hahawakan po natin, lalo katulad po namin, katulad po ng Sir Aris ng mga frontliner, na kung saan po kami lugar pumupunta. So maging kami po, laging natatakot sa pamilya namin, kaya laging magsigurado po tayo. Yung pag may maganda po yung may dala tayo lagi sa bulsa. Dahil kung pinaka-the best po yung maghugas ng kamay. Pero kung wala tayo, na importante, mas maganda na meron tayo at least alcohol na dala. Yun po ang ano natin. Ayun po, so hindi ko na patatagalin kanina pa bago mag-umpisa, bago magsimula. Umpisa na po natin ating training mula sa ating unang nurse ng sasalita. Si Nurse Cecil, ang ating pong dalaga. Good morning po! So ayun, papakilala po ulit ako. Ako po si Nurse Cecil Villanueva. Ako po yung magiging first speaker natin. Ano po? So, bale, ito po. Ito po muna yung mga layunin natin. Yan. So, simulan na po natin. Layunin ng pagsasanay. So, layunin po ng pagsasanay. Sa katapusan ng pagsasanay ay maiintindihan kung ano ang Coronavirus Disease 2019 at ang mga pag-aaral na may kinalaman sa sakit na ito. Siyempre, pagkatapos din po ng pagsasanay, ay unawain ang overarching patakaran, etika, legal na issue sa pagpapatupad ng COVID-19 surveillance and response, maunawaan ang pangkalahatang mga prinsipyo ng contact tracing, kilalanin at gamitin ang mga form at ang sistema ng impormasyon na ginagamit sa pagsubaybay sa COVID-19 sa mga kaso at malapit na mga kontak. Kilalanin at kunin ang potensyal na contact tracing team. So, dito po sa topic ko, magre-review lang po tayo kung ano ang Coronavirus Disease 19 o ang COVID-19. Ano po? So, ito na po tayo. Simulan na natin. COVID-19 at ang epidemiolohiya. So, ang COVID-19 po ay isang nakakahawang sakit na dulot ng pinakahuling natuklasang coronavirus na tinatawag na SARS-CoV. Ano po? So, saan po siya nagsimula? Sa Wuhan, China. Ano po? Noong December 2019. Kaya po siya tinawag na COVID-19. Kasi 2019 po siya na-discover sa Wuhan, China. So, ano po yung incubation period na tinatawag? Ang incubation period daw po nito ay 2 to 14 days, karaniwan 5 to 6 days. Ano po? So, incubation period po, tinatawag po yan, kung gaano katagal yung virus sa katawan ng isang tao kapag nandun na. Sige po, pasok po ka. Tuloy po. Tuloy po ka. Sige po, upo po ka likod po. Kiranan po. Sige po. So, next po, karamihan ay nakakahawa sa unang 3 araw pagkatapos ng simula ng sintomas. Paano po ba? For example po, ako po, meron po akong, wag naman, Diyos ko. Kunwari po, may COVID-19 po ako. Hindi ko alam. Ano po? O kaya, ayan, si Kuya Edison pala yung may COVID-19. So, ayoko talaga. So, si Kuya Edison pa may COVID-19. Ngayon po kami nagchichikahan. Wala siyang mask, wala akong mask. Umupo siya. Umupo siya sa akin. Napaubo, hindi namin alam. Hindi ko naman alam na meron din siyang virus nun. Hindi rin naman niya alam. Ano po, napaubo siya. So, ako po, sige lang, balik na sa bahay namin. Aba, kinabukasan ng isang after 2 days, 1 to 2 days, bigla akong sinipon, napaubo. Ngayon po, pwede na po ako makahawa kasi sa unang 3 araw ng sintomas, doon po yung nakakahawa. Ano po? Yun, nahawa na pala niya ako. Next po, so ano ang coronavirus? Malaking pamilya ng mga virus na maaaring magdulot ng sakit ng mga hayop sa hayop o tao. Kilala upang maging sanhi ng mga infeksyon sa paghinga mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng pamilyar po tayo sa MERS-CoV. Sa TV, nakikinig po natin, di ba po? Sa Middle East siya madalas.
Kaya po, Middle East virus po talaga siya, respiratory syndrome. Ano po? So, next po is yung SARS po, kamag-anak din niya. Yung Severe Acute Respiratory Syndrome. Next po, ito na nga po yung pinakabago, ang coronavirus disease o COVID-19. Magkakamag-anak po sila. Next po, ano ang mga sintomas ng COVID-19? Hep, ano-ano? Sinong may alam? Ano po ate? Yes po? Lagnat. Okay, next po? Ubo. Ano? Wait po, specific. Anong klaseng ubo? Tuyo. Yan. Dry cough. Ano po? Ano pa po? Yan, nahihirapang huminga. Ang gagaling. Ano pa po? Ano pa po? Ano pa po? Yung pong sa tiyan. Nagtatae. Ay, pasensya na po sa mga kumakain. Ano po? So, yun. Ang pagtatae po ay kasama. So, ito po. Karamihan sa mga karaniwang sintomas ay lagnat, pagkapagod, at tuyong ubo. Ano po? Specific po tayo sa tuyong ubo ha, yung dry cough na tinatawag. Hindi basta ubo lang. Next po, iba pong mga palatandaan at sintomas, pananakit at may typo error lang po. Pananakit ng lalamunan, pagsikip ng ilong. Clog nose po yun, yung pagsikip ng ilong. Ano po, yung hirap po sa pagsinga, mga ganun. Ano po? Matipid na ilong, ganun din po yun. Namamagang lalamunan o pagtatae. Yan po yung mga iba pang sintomas. So, karaniwan, banayad at nagsisimula ng paunti-unti. Hindi po siya isang bagsakan agad na malala agad. Ano po? Paunti-unti po muna lumalabas yung sintomas. Mild lang muna hanggang sa palala. Yun. So, ang mga matatanda, yung mga may pinagbabatayan ng mga problemang medikal, mataas na presyon ng dugo, problema sa puso, diabetes, ay mas malamang na magkaroon ng malubhang sakit. Kaya po, di ba po, lagi nyo napapansin kapag may bagong protocol, lagi nang sinasabi, bawal pa rin, isinasama nila sa bawal lumabas ang matatanda. Kasi prone sila sa infection, mas madali silang mahawa. Ano pa? Yung may mga comorbid na tinatawag namin. May mga problemang medikal katulad ng taas ng presyon, diabetes, hika, ano po? Yun po yung iniiwasan natin. Ano po? Sila po kasi yung pinakamababa ang resistensya, madali silang mahawa. Ano po? Kasama po dito yung mga babies pa, mahina rin ang resistensya. Ano po? So, ayan. Paano nakakahawa ang COVID-19? Eto po, tao sa tao. Ano po, human to human transmission. Ano po, maaaring makuha ng mga tao ang COVID-19 mula sa iba na mayroong virus. Tao sa tao sa pamamagitan ng maliit na patak o secretions mula sa ilong o bibig. Kapag nakalanghap tayo ng mga droplets mula sa isang tao may COVID-19 na umuubo, hindi po siya basta sa hangin ha. Hindi po siya sa hangin, tandaan. Yung iba, laging baka mahawa tayo pag siya ay kaharap natin basta-basta. Diba? Ganito lang, yung hangin. Pero hindi po, droplets po. Ibig sabihin, may lumabas pong secretions o, for example, laway natin, plema natin, napaubo tayo, may kaharap tayo, wala tayong parehong mask, at nakuha nila yung laway o plema, napapunta sa bibig mo, pumasok na yung virus sa'yo. Ano po? So, ganun po yun. Tapos po, sa pamamagitan ng mga bagay sa paligid ng tao kung saan pumapatak ang mga droplets. Example po natin kanina yung mic. Ano po? So, hindi naman po kaya lang maaari po. For example, kunwari po ako, wala akong mask. Ako ay siging salita dito. So, ganun po. Hindi ko alam, syempre, hindi po tayo aware na yung laway natin tumatalsik na salamat po. Hindi po natin alam na yung laway natin ay tumatalsik na dito sa mic natin. Ano po? Ngayon, may sunod na gagamit. Hindi ko alam infected na pala ako. So, yung laway na yun, ay napahawak naman itong kasunod. Kung sino bang kasunod ko, napahawak siya dito sa mic.
Ngayon, pag hawak niya dito sa mic, siging kusot ng mukha. After. Hindi man lang nag-alcohol, hindi man lang naghugas ng kamay. Ayun, pasok po yung virus sa katawan ng isang tao. Ano po? So, isa pa po yun sa pwedeng maging way para makahawa ng sakit na ito. Ano po? Mahalaga na manatili ng higit sa 1 metro ang layo mula sa isang taong may sakit. So, meron po ba tayong space dyan? Social distancing? Mag-social distance tayo? Ano po? Isang metro, ano po? Yun, ganon. So, kailangan po yun. Next po, ano ang mga paraan ng pag-iwas? Eto po, basahin na lang natin kasi ito po talaga yung mahalaga dito. Hugasan ng iyong mga kamay ng madalas sa sabon at tubig, mag-alcohol ng kamay. So, yun po. Number 1 po yung paghuhugas talaga ng kamay. Kung lang po imposibleng makapaghugas kayo ng kamay, walang syempre tubig sa pupuntahan nyo. Bawal dito, hindi naman pwede lahat tayo ay hugas ng hugas sa sitwasyon natin ngayon. Ano po? Dapat may baon tayong alcohol. Ano po? Next is panatilihin ang social distancing. Panatilihin ang hindi bababa sa 1 metro o 3 talampakan ng distansya sa pagitan ng iyong sarili at sino mang umubo o pag bumabahi. Ano po? Iwasang hawakan ang mata, ilong, bibig. Bakit po? Kasi dyan sa mata, ilong, bibig, dyan po pumapasok yung virus. Ano po? Dyan. So, yun. Magsanay sa respiratory hygiene. Respiratory hygiene, ito po yun. Takpan ang iyong bibig at ilong. Gamit ang iyong baluktot na siko. Okay, baluktot na siko o tissue kapag umupo ka o bumahi. Itapon agad ang ginamit na tissue saan? Huwag sa kalsada ha, huwag sa kalye. Sa tamang basurahan po. Ano po? Kung mayroon kang lagnat, ubo o kahirapan sa paghinga, humingi agad ng pangangalagang medikal. Manatili sa bahay kung sa tingin mo ay hindi maayos ang iyong pakiramdam. Kung mayroon kang lagnat, ubo o kahirapan sa paghinga, humingi ng medikal na atensyon at tumawag ng maaga. Sundin ang mga direksyon ng iyong lokal na otoridad sa kalusugan. Sa panahon naman po ngayon, advanced na ang teknolohiya natin. Halos sa isang bahay, merong isang may cellphone. Ano po? Siyempre dapat alam natin yung cellphone number ng nurse or midwife natin sa barangay. Ano po? Para kung may kakaiba po kayo nararamdaman, pwedeng mag-text muna. Kung halimbawa ay napapansin nyo po, yung sintomas na lumalabas sa inyo ay kapareho ng sintomas ng COVID at alam nyo po na kayo may travel history. Ano po? Mag-text po agad or magtumawag dun sa nurse or midwife para itanong kung ano yung pwede ninyong gawin para sa inyong nararamdaman. Ano po? Hihingi po kayo ng advice sa kanya kung sa ospital ba kayo mapupuntahin o gagamutin na agad kayo o papupuntahin po kayo sa center. Ano po? Kung ano po yung i-advise nila sa inyo, yun po yung susundin niyo. Ano po? So, yun. Ayan. So, next po, nasa na yung status. Ito po, last na status pa po ito noong June 23 pa po, 2020. Napakatagal na. Ano mo? Ito po yung bago. Saan na ba kayo? Ayan. So, ito po. Sa buong Pilipinas po, ang confirmed cases na po ay 311,694. Apakarami. Ano po? Confirmed cases po yun. Tapos po, ang recoveries natin, 253,488. Ano po? Next po is, ang active case po natin ay meron pa po tayong active case, yung hanggang ngayon ay meron pa COVID sa katawan nila ay 52,702. Marami pa rin po. Pero sa ano naman po, sa confirmed cases ay halos 1/6 na lang ito. Ano? Oh, galing sa math. 1/6. Tapos po,
ito lang, malungkot lang kasi may deaths pa rin, hindi naman may iwasan. 5,504 na po ang namamatay. As of September 30 kahapon. Ano po? At dito naman po sa Quezon, meron po tayo, ito po ay kahapon din, as of 10 a.m. kahapon. Ang active case ay 451. Recoveries po ng Quezon ay 1,407. At ang mortalities o ang namatay po o deaths po ay 65 na. And dito po sa atin, sa Ginyangan, kung mapapansin niyo po, pag pumunta po kayo dun sa Quezon Public Information Office, makikita po natin na COVID-free na ang Ginyang. Ay, hindi pala. Pinago na nila. Ano po, dati po kasi nakalagay 49 na yung recoveries natin. Which is mali po, dapat 48 lang kasi may isa pa po tayong active case. Ano po? So, all in all po, 49 po ang kaso ng Ginyangan. Pero ang active case po natin ay isa na lang. At wala po siya dito sa atin sa Ginyangan. Nasa QMC. So, ano po? Basically, parang COVID-free pa tayo. COVID-free tayo. Ano po? So, yun. Iniintay na lang po natin mag-recover. So, tulong po tayo sa pagdadasal na maka-recover po yung isa nating kababayan na nasa QMC. Ano po? So, yun. At putol na po yung chain. Sana po'y wala nang madagdag. Ano po? Tulong-tulong po tayo sa pagdadasal. Next po is, ibibigay ko na po ang mikropono sa ating napakagandang nurse na anak ni Kapitan. Si Miss Dalagang-dalaga po, baka naman. Puro dalaga pala na Si Miss Michelle Lorenzo, thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, Michelle Lorenzo po. Ako po mag-discuss ng Module 2 and 3. So, pag-usapan po natin, ano po ba yung mga ethical legal patungkol sa COVID-19? So, hindi po ako sanay magsalita kasi sa unahan. So, pupunta ako sa ulihan. Yes. Mas sanay ako sa ulihan. Mahilig po kasi ako kumapit. Pero lagi akong nilalayuan. Doon So, lang. start na po tayo, anak. Ano yun? Ay, pwede, ginagano pa rin sa likod. Paano kayo? Ha? Gano'n yan. Nakakain ba to? Hindi, girl. Ano nga Bakit paano pag nga sa'yo? yun? Ano, girl? Ah, yun. Okay. Pasensya na po. Wala po kasi ito sa atin, ano? Nasana, ay wala. Ah, okay. Same pala yun. Ano naman, girl? Sige po. Bababa ka ng bayad. Oo, minsan-minsan. So, pag-usapan po natin, ano po ba yung contact tracing? So, sabi po dito, meron tinatawag na detect, isolate, and treat. So, kailangan po natin malaman sino po ba yung mga tao ng carrier or posibleng nagdadala ng virus. So, ano dapat daw po natin gawin? Una, enforce po natin yung tinatawag nating Enhanced Community Quarantine. Ano na po tayo sa ngayon? Malapit na tayo sa new normal. At sana, tuloy-tuloy na tayo. Ano po? So, contact tracing. So, yung katulad po na ginagawa natin, magpo-contact tracing tayo. So, hanapin po natin yung mga symptomatic. Pag sinabi po natin symptomatic, ano po ibig sabihin? Yung may nararamdaman, tama si ma'am. Pag sinabi natin asymptomatic, walang sintomas. Ibig sabihin po kasi sa medical term, pag nilagdagan natin ang isang salita ng A, ibig sabihin absence. Okay? I-relocate po natin yung COVID positive katulad po ng ginagawa natin ngayon sa ating bayan. Lahat po ng positive na hindi po, wala po sintomas, nilalagay po natin sa isolation at yung may mga sintomas, dinadala po natin sa saan po? Saan po? O, sa hospital. Saan po yung referring ano natin, hospital? Sa QMC. Okay? And then, yun, katulad po na binanggit ko kanina, ECQ, pumunta tayo sa ECQ. Okay? And then, i-isolate po natin sila, and then, bibigyan po natin sila ng karapatang treatment. Okay, kung meron po silang sintomas, sabi ko nga po, dadalhin natin sa QMC. Kapag wala po, dyan na po sa ating isolation. So, obserbahan lang natin sila. Ito po yung mga batas na inilabas ng ating Pangulo
patungkol sa tinatawag nating COVID-19. Okay? Hindi ko na po siya isa-isahin ha. Alam ko po, pamilyar kayo sa mga batas na yan at araw-araw ninyong napapanood yan sa YouTube. So siya, ang mga tao dito, naka-YouTube. Oh my gosh. Wala ng TV, kaya YouTube na lang. Sosyalin pala dito. Bakit hindi ko alam yon? Ha? Lagi ka daw nasa bayan. Lagi daw ako nasa bayan. Kaya pala, yan. So, yan po yung mga policy na sinusunod natin sa ngayon. Ano po, hindi ko na po isa-isahin ha. Medyo mahaba po yan. Ayun. So, ito po yung tinatawag nating ethical and legal issues. Ang public health practitioner po ay may tungkulin na ipaalam sa isang individual na siya ay nakasalamuhan ng isang positibo na kaso. Okay? Pasabay po nito, ang mga nahawang individual ay kinikilalang karapatan sa pagiging confidential sa medikal. Ano ibig sabihin nun, ma'am? Ano bilahukan? Ano matadami pa yung bilahukan tuloy bigla. Ayan. So, ang lahat daw po ng individual na mayroong nakakahawak, kailangan po nating itago po kanilang pagkakakilanlan. Tama po, identity. Okay? Ang public health team po ay karaniwang isinisiwalat ang kaunting halaga. Magkano kaya po yung halaga? Ng impormasyon na kinakailangan upang makamit ang layunin ng contact tracing. Okay. Pasadahan ko na po yan ha. Dito natin babakbakin yung ethical legal na yan. So, pag sinabi natin confidentiality, ano po yung pumapasok sa utak nyo? Sikreto. Parang tanong pag-ibig, sikreto. Tama po ba? Oo, dapat hindi malaman ng kapitbahay ko. Oo. Tama ba? Ugat na ugat bakos. So yan po yung mga kinakaharap talaga. Kasi pag nalaman ng ibang tao na may sakit ka, anong ginagawa ng ibang tao? Po? Iniiwasan ka. Wala ka pa nga. Iniiwasan ka na. So dapat po pala hindi natin mailantad kung ano po kung ano yung pagkatao. Pero nakikita niyo po sa post ng ating mga ng ating IATF. Di ba ang inaano lang nila? Lalaki, kalahati, 36 years old, taga ganito. Pero hindi po nila sinasabi kung sino-sino ito. Ano po? So ito yung dapat po natin i-maintain na. Ano po? Para hindi na rin po masyadong, kasi pag nagkaroon ka po ng kasong iyan, siguro po talaga ang ang pinakakalaban ninyo, hindi yung sakit eh. Anong pinakakalaban ng COVID-19? Sa tingin niyo po? Ano po? Ha? Ano sa tingin niyo yung kalaban ng COVID-19? Chismoso daw, narinig. Chismoso. Ano ginagawa sa chismoso? Ano nga pong ordinansa ng Barangay Bagong Silang patungkol sa chismoso? Ano pong ordinansa ninyo? Narinig ko yan dati nung inyong parang seminar yun dito. Ano pong ordinansa? Magbabayad ng 2.5. Kaya beware, huwag kayong mag-chismis dito dahil baka masigilan kayo ng 2.5. O, di ba? Patay. Magkano dala mo? Ha? Kaya bawal ang chismosa dito sa aming barangay. Kung magsisismis ka, make sure nakaharap mo yung chinichismis mo. Para ha? Parang may sinasabi dito. May sinasabi? Ano sinasabi? Dapat yung Make sure na in love ka. Make sure na in love. Balik na po tayo sa module 3. Kahulugan, layunin at hakbang sa contact tracing. So, alamin natin, ano ba yung contact tracing? So, bago yan, alamin muna natin yung layunin. Okay? Dapat daw po, pagkatapos ng training natin, maunawaan natin, ano ba yung contact tracing? Ano ba yung mga pinagsasabi natin dito? At ano ba yung pinupunta natin sa mga barangay? Ano po? Malaman natin yung tatlong hakbang sa pagsasagawa ng contact tracing. Mas naunawaan ang pagbabantay at takbo ng proseso ng contact tracing. Maunawaan ang mga dapat isalang-alang bago gawin ang contact tracing. Parang gusto kong tumawag, pero maya-maya na lang. So, anong contact tracing? Sabi nila, ang contact tracing daw po ay isang proseso sa pagsubaybay sa mga nakasalamuhan ng positibong pasok ng COVID-19.
So ito yung mga tinatawag natin close contact. Tama po ba? Okay. Ang mga tao na mas madalas makasalamuha ng tao na infected sa COVID-19 ay mas mataas ang tsansang makahawa at maaaring maihawa agad niya ang virus sa mga nakasalamuhan niya. Katulad po na sinabi kanina ng ating nurse, hindi po siya true, ano daw po? Hindi daw po siya true ano? Parang nanganak bigla. Oo, nakalimutan. O sige. True airborne. Ito daw po ay true? Baka talaga wala yung tao, no? True ano po? Drive-thru. Contact. Ano bang contact? Sa maga po ba ito sa gabi? Sa araw. True contact. Pag sinabi natin contact, may kanya-kanya silang, di ba may kanya-kanya silang, ano po, category. So, kanina po binanggit po yan ng ating nurses. Ang mahigpit na pagbabantay sa mga close contact ay makakatulong upang mas malagaan at magamot sila agad at hindi na mailaban ng virus sa ibang tao. So, pag na-identify po natin na may close contact, yung taong naging positibo dito, kailangan daw po pala natin, ano po, alagaan, ingatan, paano maiwasan ang COVID. So, layunin daw po ng contact tracing, katulad po na sinabi ni Ma'am kanina, mabawasan yung pagkalat ng infection. Maging handa ang mga close contact sa posibleng, ano po, infection at mabigyan sila ng payong at tamang pangangalaga. Magkaroon ng pagsusuri, payo at magamot ng isang tao infected. Para maiwasan bumalik uli ang infeksyon sa isang tao dati nang nagkaroon ng infeksyon. Para matutunan kung paano makahawa at kung paano makontrol ang sakit na ito. Paano nga ito kung makakahawa? Sa pamamagitan ng mga droplet. Okay. Paano daw po natin maiiwasan? Ay, sorry po, nagising ata kita. Pasensya na po ha. Sige po, balikan na lang po. So, paano po natin maiiwasan? Madalas maghugas ng kamay. Distancing. Meron po ba tayo nun ngayon? Oo. Walang physical. Relationship distancing lang. Nakakadalawa na daw po ako. So, pag sinabi po natin close contact, ito po yung individual na nag-aalaga, naninirahan, nagtatrabaho, naglakbay at nakasalamuhan ng taong nagpositibo sa COVID-19. Narinig niyo po ba siya pag sinabi contact tracing? Contact. Yung tinatawag na close contact. Narinig niyo po ba? May kausap pa po ba ako? Meron pa. Sige. So, ito po yung contact tracing process sa ating lokal na level. So, pag na-report po natin may suspected tayo, pag sinabi natin suspected, maaaring meron po itong sintomas. Tama po ba? O, na-confirm na natin na sila ay COVID positive. Kapag na-identify po natin yung contacts niya, kapag yes po, kailangan po natin malaman yung presence ng sintomas. Ano po? And then, kung ito po ba ay katulad namin na health worker na na-contact natin dun sa positibo. Ano po? So, kailangan po natin ipasa. Hahanapin po yun ng ating mga local na, katulad po ng aming mga contact tracer. Sila po yung nagpo-contact ng mga tao. Nililista po namin yan kung sino-sino. And then, kung pag ang ginagawa po natin, pag nakuha na po natin yung lista, dinadala po natin sa isolation. Ano po? Ina-isolate natin sila. Katulad po noon. And then yung iba po, pag halimbawa po, sinasubject natin sila for testing. Katulad po nung sinabi ng aming kasamahan kanina, doon sa mga kinuhay namin dati, may nagpositibo, kaya kami na-swab. Okay po? So ito po yung tatlong step sa contact tracing. Katulad po na binanggit ko kanina, yan lang po yun, contact identification. Aalamin natin, sino-sino ba yung contact ng taong nagpositibo? Ililista natin, gagawa tayo ng kanilang mga, kung saan sila galing, sino ba itong mga nakasalamuha niya, and then, contact follow-up. Okay?
So, yan yung mga dapat. So, ito po. Ito po yung mga tanong na dapat nakadesenyo para mahikayan o papilit pa ilabas ang pangalan ng mga contact. So, yung topic po ito, mas lalo niyang palalawagin nung kasunod ko pong speaker. Ano po? So, may naiintindihan po ba sa contact tracing? Sige nga, ulitin natin. Ano ang contact tracing? Exam. Hindi sila natingin sa akin. Oo, talaga. Parang nung estudyante. Nakaloko lahat sila. May naiintindihan po ba? Bakit isa lang sumagot? May naiintindihan po ba? Okay, sige po. Bibigay ko na po ito sa aking kasunod na magsasalita. Ayan, may exam po ng kasunod. Lalagay ko lang ito dito. Dito na lang para ano. Ito po kasi ilalagay ko sa YouTube. Nanonood po kayo ng YouTube, ano? Please like and subscribe. Bawal, wala ng TV kasi wala ng ABS. Pwede pa lang walang mic. Ayun. Ano ba nangyari? Balik ko lang po dito, ha? Parang masasama ng tingin sana ng mga tao. Parang nagagalit. Parang hindi na ba matatapos? Antok na. Ganyan din, huwag po kayo mag-alala. At pag kami nagsasamer, nagtitraining, ganyan din kami antok na antok. Yung nararanasan din namin. Huwag kayong mag-alala. Yan po. So, balik ko lang po dito. So, ito po yung guidelines natin. Paano po ba tayo ang ginagawa natin pagka tayo nagkakamero ng positibo. So, sabi nga po dito, syempre, i-report po yun, malalaman natin, sasabihin. Ang nangyayari po, kapag merong sinuwag na taga-Ginyangan, sino po una nakakaalam? Halimbawa po, pangalan po? Kapitan Mendoza? Ano nga pong barangay po kayo? San Luis Uno. Yun po. Si Kapitan po ay nagpositibo. Siya po ay halimbawa po, isa pong example, meron pong isang tao na nag-a-apply sa puntang Manila. So, ang requirements po sa kanya ay maswab siya before siya mag-umpisa sa trabaho. Ngayon po, siya po ay pumunta sa Lucena, doon po siya nagpa-test. Hindi po namin alam. Ngayon po nagkameron ng resulta, siya ay nagpositibo. Alam niyo po kung sinong unang nakakaalam. Basta po meron nagpositibo sa ating bayan o kahit saang bayan, ang unang po nakakaalam ay MHO o si Doktora. Sinasabi po agad sa amin para masasabihan ng barangay para maumpisang sabihin po doon sa tao. Hindi po yun direktang sasabihin ng kung sino po nag-test, hindi po yung direktang sasabihin doon sa tao. Sa health facility po muna ng bayan. Ganun po yun. Kaya kahit po kayo hindi dumaan sa amin at kayo nagpositibo, unang-unang makakaalam. Maliban kung ilagay mo ay tatlo, ayan, hindi natin malalaman. Grabe naman yun. Yan po. So, mangyayari po nang i-report po sa amin, tapos i-identify na po na dito na po tayo papasok. Identify contact. So, naintindihan niyo na po yung layunin ng contact tracing. Ano-ano daw po? Bakit bigla kang tumungo? Sabi niya, nung sabi, ano daw po? Ayan po. So, i-identify na daw natin yung contacts. Ibig sabihin, aalamin natin kung sino yung mga sinabi po kanina. Sinong nag-alaga, nanirahan, nagtrabaho, naglakbay, at nakasalamuhan ng taong nakumpirmang positibo saan daw po? Saan daw po? Huwag po kayong maniya. Naririnig pa rin. Huwag po kayong marinig. Ayun po, nagpositibo sa COVID-19. Ayun po, baka mamaya ay positibong buntis. Dahil marami ngayong nalalockdown, ay nalalakdawan. Yan. Punta sa amin at buntis. Yan.
ang ginawa po lang pong testing ay pregnancy test. Kaya kung wala pong positive dito sa inyo, sigurado akong merong magpa-positive na buntis. Ayan. Sabi na, tama no? Di ba? May buntis ka na pong susunod natin. Ngayon po. So, i-identify daw natin yung contacts kung siya ay totoo nga ba na close contact. Dahil, ang nangyayari po kasi sa karanasan po namin, ang pinasundo lang po sa pulis ay 5. Dumating po sa quarantine area, 20. Aba, ay 5 lang po yung sinabi. Bakit nung bumalik ay 20 na? Dahil kung merong iba, hindi po nila totally naiintindihan paano ba nakakahawa. Sasabihin, ay, naku, nakausap ko yan. Yung isa namang kapitbahay, pag dinala si, ano po pangalan niyo po? Nanay Josepine, ano po kayo? Barangay Kagawad po ng San Jose. Sabi naman, nakita ni Nanay Josepina, dinala yung kanyang kachismisan. Aba, ay kachismisan ko yan. Sabi na, ay isama niyo ako, ano din, direct din niya. Eh di kaya po yung 5, nagiging 20 na. Kaya magkakameron po tayo ng identify contact. Ito bang mga taong dinalang ito, ay totoo ba silang direct contact na nagpositibo? Hindi po yung porket sinabi ni ganito ganyan, ay kasama na. Ang matindi naman po nun, meron namang iba na direct contact, ayaw naman. Nag-text pa. Sabi daw, tinanong po ni Nurse Cecil, kayo daw, ang sabi daw po, ay pumasok daw po sa bahay ninyo at nakipag-usap, nakipag-birthdayhan. Aba, nag-reply ang lola mo. Hindi po napasok sa amin, dumaan lamang yan at never naming na kausap. Bakit alam mo? Kinuwento na sa inyo, Nurse Cecil. Di ba? Eh ngayon, di ba pag nag-text tayo, nandun pa yung huwag na, baka mabisyo, sabihin naman na. Di ba pag nag-text tayo, ay medyo kinabahan ang lola mo. Magte-text ngayon dun sa kanyang kasamahan na direct contact na sa lista namin. Eh nakalimutan pala niyang tanggalin yung number. Ang napindot pala niya, reply. Eh direktan dito magre-reply. Ang sabi sa reply ay, huwag niyong sasabihin pumasok dito yung nagpositibo na nakausap natin. Sabay send. Pagtingin ni Nurse Cecil, aba, ay ano ito? Nareplyan naman, ay ano po yun? Abay, wala po yun, wala. Tangin-tangi pa rin huli na. Yung po yung iba, ayaw isama, sumasama. Yung iba naman, kasama, ayaw sumama. Kaya tayo nagdadami. Iyon, yan. Abay, nagulat kami sa dami naman mapapagsend na ito. Sa kanya talaga na wrong send. Dahil kagaga-text lang po niya ay. Kaya ang dami sa contact tracing, pinag-aaral natin kaya madugo ang contact tracing. Lalo na, sino po ang pinaka-problema natin? Yung S. Hindi sumpungin, sinungaling. Yun ang, ayan, yun. Wag na banggitin ka mo. Okay, ano po ito? Ay, wag na. Ayun po, so pag nalaman na ikaw talaga ay direct contact, so, kung ikaw ay hindi talaga direct contact, so ang makakasama siya sa mga no. Sila po ay tuturuan natin ano ba si COVID-19 at bakit hindi siya kasama sa direct contact. So ngayon po, noong una, binata na. Noong una, kapag tayo nag-direct contact, si Nanay Josepina ay hinduwag naman, ay nagpositibo, si Kagawad. Ang ginagawa po natin, babalik po tayo ng 14 na araw. Lahat ng nakasalamuhan ni Kagawad po ay, noong dun sa 14 na araw ay kukuhanin. Unang-una na siyempre ang pamilya. Number 1 po yan eh. Kaya po, laging ang kinatatakot natin ay hindi ang sarili natin, kundi ang pamilya natin. Kaya po, pag nasa labas tayo, di bali ng umutot, huwag lang
uubo. Umutot na kayo. Ayun po, nasa natuloy ako ano sinasabi ko. Ayan po. Nasaan na nga matuloy ako? Yung pong sa ano natin. Ano na nga ba? Nawala tuloy ako sa topic. Si family ang unang magiging direct contact po natin. So, yung 14 po na araw, yun po ay nung una. Para baka po kasi malito kayo, kaya ko po binabanggit yung unang procedure bago po ngayon. Dahil ang matindi po nito, kung walang update yung taong nakausap nyo, ang sasabihin niya, ay, yung 14 na araw na nakasalamuhan ni Kagawad, yun ang ida-direct contact natin. Ngayon po binago nila. Halimbawa po, sinanong si Pinas Nuwab, ano pong date ngayon? October 1. Akala ko hindi na alam, tulog na eh. May kumot po dito. Una na lang ang kulang. Ayan. Meron pang isang kumot doon. Ayun po. So yung pong bago ngayon ay yung pong dati po yung 14 na araw, ngayon po ay 5 araw na lang. Kung ako po yung tinawag ng testing center na positibo ka, yung pong tao nakasalamuha ko ng 5 araw. Yun po. Dahil po nung ang tagal na resulta, ngayon po mabilis na lang. 3-2 araw may resulta na. Kaya yung nakasalamuha ng 5 araw. Yun yung mga direct contact natin. Tapos, i-assess po kung ikaw ay mayroong sintomas. Kapag may sintomas, saan dinadala? Kapag may sintomas, saan po dinadala? Saan hospital? Sa QMC. Pag walang sintomas, saan dinadala? Isolation unit sa bayan. Dito ba sa barangay? Pag ano? Doon pa rin sa atin ano? Sa bayan. At saka po sa Medicare. Dalawa po ang pwede pagdalaan sa atin. So, tapos kailangan i-identify ka po kung ikaw ay health worker. Tapos, kapag nalaman na kung ikaw ay positibo, pupuntahan ka na kasama ng pulis. Lagi po natin kasama ang pulis. Dahil pag tayo lang, hindi tayo pinapansin. Di ba? So, yun po ang ginagawa nga po natin. Yung katulad po ng piniliwanag ko, i-identify natin kung sino, profiling, sino ba itong mga ililista po natin. At pangatlo po yung pag-follow up po natin kapag yung kung sino ba nagkakameron ng mga sintomas. So dapat hindi madidili ang contact tracing. So, ibig sabihin po nun, si kapitan po ay, halimbawa po ay sinuwab, direct contact siya. Ngayon po, di ba nag-iintay pa tayo ng ilang araw? Kahit wala pa po yung resulta ni kapitan, ni Kap, aalamin na po kung sino yung direct contact ni Kap. Para pag dumating yung resulta, pag negative, thank you Lord. Di ba? Pag positibo, at least alam na natin yung mga taong pupuntahan natin. Hindi yung kung kailan nag-positive, saka pa lang tayo naghahanapan. Dahil makakalimutan na niya kung sino-sino yung nakasalamuha siya pag siya na-stress, na-depressed. Dahil ang hirap maghintay ng resulta. Yun po, kaya hindi siya madidelay dahil lamang sa laboratory confirmation. Yun po po. Ang pagkausap sa tao, ang pagtatanong pasyente at contacts ay dapat gawin sa ligtas at kaaya-ayang lugar para magkaroon ng tiwala at pangipag-ugnayan ng pasyente sa mga contacts. So dahil daw po sa kaaya-ayang lugar, doon sa kayong dalawa lang, doon sa malamig. Parang mababait ang mga lalaki dito, parang hindi yata nila naintindihan yun. Di ba pag sinabing mo, kayong dalawa lang at sa malamig sa hotel, ay huwag niyo pong gagawin yun. So dadalhin po sa lugar na walang chismosa. At baka po merong nakikinig sa iyo, oy baka mali ang marinig ibang ibabalita nila dahil bawal, at sinabi ni Nurse Michelle, bawal na bawal magsabi ng pangalan. Yan po. So ano lang po ba pwede nating malaman? Kapag tayo po ay kasama sa health team, pwede po nating malaman ang pangalan. Pero ano mang malaman natin sa pagko-contact tracing natin, bawal natin isalin sa ibang tao. Ang pwede lang malaman ng ibang tao na hindi kasama sa health team ay ano po? Ang pwede lang pong malaman ng tao na hindi kasali sa health team ay unang-una ay ano po? Ang pwede pong malaman, walang nasagot. So ano po pwedeng malaman? Sige, bilisan na lang natin. Kasarian, barangay, edad,
at patient number. Bawal na bawal ang pangalan. Yun po. Ang chismosa at chismoso, gamitin na lang natin kapag merong dumarating. I-chismis agad nila, ay may dumating yung bagang galing Maynila at saka agad, doon gamit na gamit ang mga chismoso at chismosa. Pero pagdating sa mga positibo, huwag na natin isama. Ayan po. So yun po yung mga ano natin. So ito yung mga importante na nanganap natin. So ito po, ang mga tanong ay dapat nakadesenyo para mahikayan o mapilit may labas sa mga pangalan ng mga contacts. So ito dapat po pakipag-usap natin ay merong psychological power. Dahil ang problema po kasi, bakit nag-aalangan magsabi ang mga positibo pag sila'y walang tiwala sa kausap? Hindi po yan magsasabi, hindi magsasabi yan ng katotohanan. Pero kung sila ay mga tao, ang mga tanong po natin ganito, mga tao na pisikal na nakasalamuha o nakatali. Kasama po yung halimbawa po mga tao na pisikal na nakasalamuha. Ano ba yun? Nahawakan, naubuhan, nayakap, nahalikan o nakatali. Kasama po yan. Yun po yung mga tao na ano natin. Doon po sa mga direct contact na yun, pag ikaw po ay sa direct contact, kapag ikaw po ay kausap ko na meron po tayong parehong face mask, 15 minutes or more, ikaw po ay direct contact mo. Pero pag less than 15 minutes, hindi ka direct contact, nakausap mo yung positibo. Ganun po yun. 15 minutes or more. Kaya huwag nyo sasabihin sa iba at baka bawasan nila yung minuto na pakikipag-usap nila. Ayun po. Pero, kung ang kausap mo ay umubo kahit walang 15 minutes, kasama ka sa direct contact. Yun po ang ano natin. So lahat mga tao na patay na o buhay pa na nakasama at nakatira sa parehong bahay na nagpositibo sa COVID-19, lahat ng mga tao na patay na o buhay pa na dating bumisita sa lugar na nagpositibo sa COVID-19, ito po yung mga nilalaman ng mga tanong po natin. Mas maganda po magkamera ng kopya yung lahat para ito po ay maiilagay nyo ano ba yung mga dapat nyong itanong. Kung nagkataon ng publicity ay health workers, kagaya natin, alamin ang pangalan ng lahat ng pasyente at mga katrabaho ng health worker na nagpositibo. Ayan po. So hindi ko na isa-isa dahil baka lalo kayong antukin. Baka mamaya may makatulog na. Pero kaya importante po magkameron tayo ng kopya po nito para nakahanda tayo. Paghahanda po natin. Iba po yung handa. So ito po isa po importante, kailangan gumamit ng kalendaryo. Para kapag kausap ninyo, alam ng pag noong pong Lunes, ganitong date. Ang hirap po dahil pag po tayo depressed at stress, hindi na po natin alam ang date at saka ang araw. Yun po. So kapag una nila nalaman ng COVID-19 patients sila, ang takot na kanila pwedeng maramdaman ay nagiging dahilan para hindi maalala ang mga ilang taong nakasalamuha. Kaya importante po itong kalendaryo. So, sa contact tracing, nakatulong din po ang investigation team. Ang isang grupo ay nakatutok sa community contacts, ang isa naman ay sa healthcare contacts kung healthcare personnel po ang nahawa. So, ang paghahanap po sa mga nakasalamuha ay malaking hamon. Totoo po yan. Dahil po, talaga naman po yung iba, pag wala po tayong pulis na kasama, ang hirap, di po ba? Lalo na kung kakilala natin yung tao. Mas maigi pa yung hindi natin kakilala. Ayun po. So, lalong-lalo na, ang magiging problema ay nakasalamuhan na walang address. Pag walang address po, tapos walang number, walang street, ang matindi pa yung gumagamit ng alias. Di ba ang daming tao na kilala lang natin yung alias pero ang pangalan hindi? Kilala nyo si alias Gatas? Di ba hindi? Saan na ba si alias Gatas? Doon sa Poblasyon. Ayun. Dahil ba ay naku si alias Gatas, pero pag pumunta doon po namin kayo sobrang kailangan dahil ang nakakakilala sa barangay ay sino? Mga taong kabarangay. Tama po yun. Kaya pag sinabi si alias Gatas o si alias, ano bang alias nila? Si alias Dilim, si Liwanag, ayun po. Nawala yung aming alias Dilim. Ayun! Kung meron po kayong narinig na kasanag, huwag po kayong mag-alala. Meron po tayong mga kasama. Kami po yung magkakasama, kasunod. Kami daw. Ayun po. So, yun po yung mga pangalawang hakbang. Hindi na po natin masyadong ito dahil so, yun po yung natin. Yung proseso ng pagpapaalam
ay dapat ay yung ano ang status na nakasalamuhang, nakakatakot at mahirap. Dapat sa pagpapalamento ay kasamang taktika at simpatya sa pakikipag-usap. Dahil nga po, ito yung problema. Huwag na huwag tayong gagamit ng nakababahalang impormasyon katulad ng ang COVID ay walang lunas. So huwag natin pong sasabihin po yun. Dahil tatakutin natin sila. So kung sila magpupositibo, agad sila ipagamot at magkaroon sila ng mas mataas na chance ang gumaling sa sakit nila. Dahil gumagaling naman po ang nagpupositibo. Tapos kung negatibo naman po sila, mabibigyan pa rin sila ng serbisyong medikal. So ito po yung follow-up naman po natin. So pag nag-follow up na po natin, yung lagi natin ginagawa, yung 14 days procedure po natin. So kapag yung meron na po tayong pag-follow up, pagtapos na po siya, ano pong ginagawa natin pagtapos na? Ipapasa na sa midwife o sa nurse na nakakasakop sa barangay. Ayun po, tapos ipapasa ko na po siya sa ating sunod na magsasalita, si nurse. Listen. Ayun ba? Sige, di ano ko na to. So, budget for na sa'yo. So, sino po ba yung mga at-risk? Sino ang health worker na at-risk? Tayo ay mga health worker. So, sino yung at-risk kapag nagko-contact tracing? Sa contact tracing, importante ang naka-PPE, face shield at face mask. Dahil hindi natin alam kung yung nakaharap sa atin ay positibo o hindi. Mas malamang na positibo. Yan po. Kaya, sino ang pinakang high risk? Yung hindi palagi nagsusuot ng PPE. Ano po ba ang PPE? Personal Protective Equipment. Ayun po, kasama po ang face mask, face shield, o yung para pong itsurang ninja. Nakita niyo yung parang gano'n na talagang balot na balot. Ang hirap, sobrang pawis. Talagang simula po ulo hanggang pa, yung pawis ninyo. Pag may suot ko yung damit sa loob, hanggang pa po ang pawis po ninyo. So, sino pa ang high risk? Yung mga hindi sumusunod sa tamang paraan ng pagsusuot. Kung meron pong pagsusuot, meron din pong tamang pagtatanggal. So, unang-una po, tatanggalin muna ay gloves. Ang gloves po natin ay laging ilang 3 patong. Pag po yung naka-PPE, yung full PPE. Pero pag tayo po nagko-contact tracing, kung wala po yung full PPE, importante po na naka-face shield, face mask, at saka naka-gloves. Tapos yung damit po nating suot bago tayo umuwi sa bahay, tanggalin natin. Mag-disinfect muna po tayo. So, yung mga hindi naghuhugas ng kamay o nagkaroon ng mga aksidentes ng biological na material. Yun po yung, kapag po yung isang bagay ay naduraan o nahawakan ng isang positibo sa COVID-19. Katulad po ng plastic at saka ng bakal. Ilang araw tumatagal ang virus sa plastic? Hula. Ilang araw tumatagal kayong dalawa na chismis, kayo, anong ilang araw? Yan, tingni kayong dalawa, nasa harap ko pamanting kayo. Ilang araw tumatagal sa plastic ang hula na lang? Ang virus ni COVID-19, ilang araw tumatagal sa plastic? Ilan? Araw mo, oras naman ang binigay mo sa tingnan mo, tawa mo na ito. Ilang araw? 2 days, sir? Hindi. Isa na lang. 3 days. Sa bakal po, ang bakal ay mas malamig. Kaya mas tumatagal siya. Ilang araw sa bakal? 4 days. 1 week? Kunti ba? Yun! 1 week, 7 days. Kaya po pag hindi nyo nilinisan, 7 araw na dyan pwedeng mabuhay yung virus. Kaya po yung nagkaroon ng aksidente sa biological na material o yung biological material po yung halimbawa po yung ginagamit ng mga medtech halimbawa karayom. Pwede po yun. Pero yun po yung sa bang paraan na nakakahawa. Kaya po ang bilis niyang makahawa. So ito po yung algorithm natin. Kung negative ka, kailangan mo lang ng appropriate clinical management. Yung probable po yung mga namatay na hindi nalaman kung sila positibo o negatibo pero suspected sa COVID-19. So, confirmed cases, aalamin po natin pag nalaman sila ay close contact. Aalamin.
Ano ito talaga kiliting-kiliti? Ano ba? Pwede naman po kayong humingi ng kopya pag ano. May USB po kayo? BSU. Sige, pero pwede, kung ano po yung gusto nyo picturean nyo na lang po, pwede naman. I-ano na lang po namin, iba po yung mga ibang gusto nyo picturean. So, yun po. So, pag nalaman po natin sila yung positive, alamin po sila yung asymptomatic o symptomatic. Pag asymptomatic, ano nga pag asymptomatic? Walang sintomas o nararamdaman. Tama po yun. Pag symptomatic, yung merong sintomas. So, ito po yung algorithm niya. So, kung non-health worker o health worker po siya, yun po i-report na po natin sa mga dapat po. Yung patulad po nung sinabi ko kanina yung pagkakasunod-sunod. Ito po yung mga standard, pero meron po tayong sinusunod din dito sa Ginyangan. Dahil meron naman po tayong mga pasilidad. Dahil po yung iba ay sa bahay o sa barang. Pag nagpositibo sa Manila, sa sobrang dami, saan inilalagay? Sa bahay na. Doon na lang sila. At dahil hindi na kaya ng pasilidad nila. Meron naman po ay sa barangay na lang, kung saan may isolation unit yung barangay. Pero kina-classify din po yun, kung sila ba pwedeng bahay o doon sa barangay isolation. Pero pag walang-wala na po sila mapaglagyan, yun ang problema natin. Talagang napipilitan na miski dapat nasa isolation unit sa barangay o sa quarantine facility, na ilagay na lang sa bahay. Yun po ang ano natin. Ayun po, so, tungo na po tayo sa susunod na magsalita. Si Nurse Lizelle. Magandang tanghali po. Bali, ang sa aking i-discuss pa yung Module 4, Personnel Needs in Contact Tracing. So, sino-sino po ba yung mga personnel na na kailangan sa contact tracing? So, kanina, nabanggit nga kanina ni Sir Rogie, na ang unang-unang nakakaalam sa atin kapag nagkaroon ng positive case ay yung ating tinatawag na ayan, yung team leader natin, ayun, yung Municipal Health Officer. So, kilala niyo po ba kung sino yung Municipal Health Officer natin dito sa Ginyangan? Sino? Sino po? Taas po kayo ng kamay. Kasi medyo may iba po na pagkakaalam pa rin nila dun sa apelyedo or surname ng ating Municipal Health Officer ay si Doc Taganas. So hindi na. Yun nga, si Doktora Annabel Taganas Argente. So siya yung unang-unang nakakaalam kapag merong nag-positive sa Ginyangan. So ang mangyayari kapag si MHO, may nag-positive sa Ginyangan, makikipag-coordinate siya dun sa co-lead na Municipal PNP Chief. So yun lagi silang dalawang magka-partner. Para si Municipal PNP Chief ay makikipag-coordinate naman siya dun sa mga co-PNP niya para samahan yung mga katim naman ni MHO. So kabiyan yung mga nurses. Para ma-trace yung mga contacts nung nag-positive. Sila yung sasama dun sa barangay nung nag-positive. Kasi di ba nga, bawal sabihin kung sino yung nag-positive. So, sino ba yung, yun pala lagay. So, i-secure ang listahan ng mga local na kaso ng COVID-19 mula sa regional DILG. So, manguna sa pagbalangkas ng plano para sa pagsisiyasat sa kaso. So yun nga, alamin ang lokasyon ng mga kaso, i-secure ang lugar kung saan natagpuan ang case. So yun po, ganun yung, tawag dito, yung process, ng pag-trace. Sila po yung, yung contact tracing team. So, yun yung mga member yun. Magsagawa ng contact tracing, tapos i-profile at suriin ang mga close contacts. So, yun na nga. Kolektahin din yung mga laboratory samples kung kinakailangan. Magsagawa ng agarang paglilipat ng mga close contacts sa health facility isolation. So, yun nga kanina nabanggit din, yung mga positive case ay dinadala sa Lucena, QMC. Pero yung kanilang mga close contact, sila ay dito lang sa atin, sa isolation
health unit. So dalawa, meron tayong isolation health unit at saka yung Medicare. So dalawa yung pinupuntahan nila. So yan, nagbigay ng mga payong pangkalusugan at instruction kung ano-ano mga dapat nilang gawin. So magsulit na, ayan, kami hindi lang basta-basta nag-trace. Kami rin po yung nagre-report sa taas. Para updated. Ayan. So, team leader, so yan nga, lagi magka-partner si Municipal PNP Chief at saka si Municipal Health Officer si Doktora. So yan. Sila yung ulat ng local executive, so mag-organize at magtalaga ng contact tracing team. So yun ay, kami na nga yun. So ibigay ang listahan ng close contact, yun din ulit yun, sa mga magmo-monitor. Ihanda at ibigay ang mga kailangan gamit sa contact tracing tulad ng forms, thermometer, PPE at iba pa. So mapapansin nyo, meron tayong monitoring sheet na tinatawag. So lahat po ba familiar dun sa monitoring sheet? So siguraduhin din po ang mga reports ay masusumite. So yan. Ay pala, makipag-ugnayan sa mga opisyales ng barangay. So ngayon, di ba, meron tayong tinatawag na BERT. Ano po bang ibig sabihin ng BERT? Taas na lang po yung kamay. Natin sabay-sabay. Ano po ba ibig sabihin ng BERT? Sino pong may alam? Ulit. Barangay. Ayan. So yun, barangay health emergency response team. Sino-sino po ba yung mga bumubuo ng BERT? Barangay captain. PHW. Ilang PHW? Dalawa po. Okay, sino pa? Isang lang. Isa lang? Parang may bitterness yung isa lang. Nag-isa lang po lang. So, barangay captain, BHW, Barangay dalawa. kagawad. Sinong barangay kagawad? Yung pinapanood na Hindi kung sino-sino lang. Yung na-appoint na? Yun yung kasama dun sa BERT. At barangay police. ilan? Isa po. So, yun yung BERT kasi yung iba, nakiki-BERT, hindi nila alam yung ibig sabihin ng BERT. So, ano po ba yung role ni BERT? Roles. May S. So, madami. So, ibig sabihin, halimbawa, si FHO, may na-detect, may nag-report na positive, ginyangan. Halimbawa lang barangay San Luis Uno pala doon. Area ko. So, si Barangay San Luis Uno merong na-detect na nag-positive. So, may pupunta sa inyo. Makikipag-coordinate din si MHO or yung PNP dun sa barangay captain ng asan nga pala si Cap? Nakamas kasi kaya. So, yan po. So, si Cap, i-meeting niya yung kanyang si BERT. Para maano po yung mga contact nung nag-positive. So, bawal na bawal pong banggitin ang pangalan ng nag-positive. Kaya yung iba, tinatanong kung sino. Kahit kami tinatextan kung sino daw yung nag-positive. Ang nare-reply, gusto niyo pong makulong. So, bawal. Number 1 po yung bawal na bawal. Lagi po natin isipin yung privacy or confidentiality ng pasyente. So, yun. Ayan. So, ang tungkulin po ni BERT ay pagsasagawa po ng monitoring sa mga close contact araw-araw sa loob ng 14 na araw. So, kapag alam nyo naman po yung mode of transmission ng sakit, hindi naman kayo basta-basta mahawakan. Kasi yung iba, OA. Pag sinabi, kami ang magmo-monitor, ayaw ko nga kasi baka mamaya ako mahawakan. Hindi naman po kayo basta-basta mahawakan ng sakit. Basta kung alam nyo po yung mode of transmission ng sakit, may iwasan nyo si COVID. Paano po ba mahawa si COVID? Paano po ba siya na itatransmit sa isang tao? Diba sabi nga po kanina siya po ay
sa droplets, direct at indirect contact. Ang ibig sabihin po ng direct, halimbawa, kami pong dalawa ng... Huwag ka na. Kami pong dalawa ni Cecil, nag-usap, wala akong mask, wala rin siyang mask. Tapos, sa pagsalita ko, natasikat ko ng laway si Cecil, si Nurse Cecil. Ngayon, infected ako, nahawahan ko siya. Yun yung sinasabi na direct contact. Pero pag sinabing indirect contact, halimbawa, ito, kagaya nitong ginagawa ko. Infected ako, hawak ko si Mike, wala rin akong mask, yung laway ko nasa Mike. Ngayon, after ko, ipinasa ko yung mic kay Nurse Cecil. Si Nurse Cecil, hinawakan si Mike. Yun. Dito niya sa Mike nakuha yung virus. Yung sinasabi na indirect contact. Tapos nahawak mo sa ilong o kaya sa mata. Yun. Kaya kailangan talaga, number 1, kasi nawawala na ngayon kahit sa mga bata, hindi nabubugas ng kamay. Ano po? So dapat yun po yung number 1 na ituturo nyo sa inyong mga apo or anak, kahit kayo po. Pag po ang bata ay nakikita sa nakatatanda yung ginagawa ng paghuhugas ng kamay, ang tawag dito, ma-adapt din nila yon. Ano kaya dapat kayo din po magtuturo po sa kanila? Kaya dapat kayo po mismo yung gumagawa. Ano po, yun po kasi nawawala ngayon, hindi na po naghuhugas na kamay. Or kaya ano po. Ayun. So, yun po yung number 1 para malesen po yung pagpapasa po ng sakit. So, kumpletuhin po ang mga reporting forms at isulat sa health office bago matapos ang araw. So, dahil nga itong part na to, yung area na to ay malayo, so kahit through text lang, ganun. Ano po? So, importante pa rin na may communication. Ano po, kung may katanungan, mag-text po or ano-ano. So, mauna po sa paglilipat at pag-refer ng contacts na may sintomas para sa tamang pagsusuri. So, yung iba po, kasi na-encounter din po namin, kasi minsan nga po, dahil nga po kamag-anak, may nagtatago. Hindi naman po natin talaga alam kung sino yung may dala ng sakit. Ano po, so, yun nga po yung sabi ni Sir kanina, kung meron po kayong kakilala na galing po sa ibang lugar, number 1 po talaga yung may history ng travel. Ano po, lalo na po kung ang taong yun na pinagtatago ay galing po dun sa mataas ang case na COVID. Ano po, kasi ang health certificate, kahit sabihin pa po natin na, ay may health certificate naman po yung dumating. Ang health certificate, madali lang po siyang ibigay. Ano po, so hindi rin natin alam kung sino ang may dala ng virus. So dahil nga po isurrender nyo na lang po, wag nyo na pong itago. Kasi number 1, na magkakaroon po ng problema, kahit din po. So wala naman pong masama yun, ang lang po talaga natin, i-isolate lang po talaga sila. Or kung meron pong sintomas, yun nga, yung sinasabi kanina ni Sir Rogie, dadalhin sila sa hospital. At yung mga close contact, ay di yun nga po, i-isolate sila. So yung magbigay ng mga pangpakalusugan, so yun nasabi ko na po kanina, mag-refer ng close contact sa mga opisina hindi sakop ng pangpalusugan. Ito po yung So yun ang sample po nito, yung departamento na to ay yung tinatawag natin or yung naririnig natin, MDRRM po, si Sir Odi. Sila din po yung kasama namin sa pagtitrace, pag po may problema, or may, yun yung tungkol po sa pagtatravel, kasi sila nga po yung nag-a-assist sa mga checkpoints, or basta pag may problema na kailangan po ang MDRRMO. So, magsulit ng accomplished form sa health office. So, dahil nga po, dito po ba sa area nyo, mayroon po tinatawag na barangay isolation unit? Sino po ang wala? Yung barangay po na walang BIU. Magkaiba po kasi yung BIU sa home quarantine. Kasi na-encounter ko doon sa barangay ko na isa, pinipilit niya yung home quarantine. Hindi pala niya naiintindihan yung BIU. So, ang home quarantine hindi na po siya pwede. As in, hindi po pwede. Yung iba lang po, pwede kasi meron po silang BIU. Kaya mapapansin nyo, may nag-wait. So, kung may
kung meron po kayong monitor na na mga nag-uwi-uwian, i-monitor ng 14 days sa BIU. Tapos kung pag natapos na po yung 14 days at wala naman pong signs and symptoms na lumabas sa kanila, yung ika-15th day, yung, di ba 14 days po yung sabi. Pero ang labas po nun yung ika-15th day. Ano po? So wag po kayo i-advise nyo na po kung meron po kayong minomonitor sa BIU yun nga po na ating minomonitor, sabihin niyo po yung ika-15th day pa yung labas nila. Ano po? Clear po ba? Kasi baka mamaya ay awayin niyo. Ba't hindi pa po kami lumalabas Kasi di ba nga dun sa count natin, bilang na yung dating nila na monitor nyo. So yun yung first day. 14 days, kumbaga hindi niya kompleto yung 24 hours nung dating niya. Dapat di ba bilang kung 1 ka dumating, dapat lang. Di ba? 2, 3 para yung ika-15th day. Yun. So yun na lang yung i-explain nyo. Tapos, yun nga. Tsaka huwag kayong kung halimbawa lumapit sa inyo yung inyong minomonitor. Halimbawa may naramdaman sila. Huwag nyo lang ipagkalat na nararamdaman yung isang minomonitor. Tulungan nyo na lang siya ng nurse. Direct na lang sa amin. Nurse, may nararamdaman po yung hawak ko. Ano po kayong Ano kung pag-ibig? Wag kang pag-ibig. Malayo na yun. Hindi na yun connected. So yun. Willing naman kami magbigay or basta yung kung may nararamdaman, huwag nyo na lang ipagkalat. Kumbaga, yung minomonitor nyo, nagtitiwala sa inyo, kaya sa inyo nagsishare. Kasi kung sa iba, alam nila, pag sa iba nila sinabi, baka mamaya ay discriminate sila. So yun, ganon na lang po. Tapos pag natapos na yung monitoring sheet, ibibigay niyo po yun sa amin. Para kung halimbawa man po ay back to work na po yung nasa BIU, kailangan niya ng health certificate, pwede kami mag-release. Po. Pero kung itinago niyo po sa bahay niyo at nangailangan po ng health certificate at hindi po kayo nag-comply sa amin, huwag na po kayo mag-expect na mag-health certificate. Kasi dapat lagi kayo pakailan na sa amin. So, yun po. Blessing. May tanong pa po ba kayo? O, gutom na po kayo. Meron po ba? Ano po yun? Tanong ko lang po, ma'am, halimbawa po galing sa ibang lugar, tapos ang kailangan po nilang bahay ay sila lang ang dadating. Ito po ba yung sila na lang Ayun po, ganito po. Ayun po ay dumating sila galing sa ibang lugar. Bali sila po yung matagal doon sa ibang lugar na yun. Sila lang nakatira. Ganito po. Nung una po ay pwede sa home quarantine. Ang tinatawag po natin, pag sa bahay inilagay, tawag po natin ay home quarantine. Pero, nagkamyaran po ng resolusyon ang sina mayor at sina doktora at ang pulis na ipinagbawal pong matindi ang home quarantine kahit pa sila lang ang sa bahay. Bakit? Nagsimula po yung positibo natin ay sa naka-home quarantine. Sinuwag po sila noong nagpositibo. Saan natagpuan si naka-home quarantine? Sa Jollibee, Calawag. Home quarantine. Kaya po ipinagbawal na matindi. Dahil ang matindi po kasi nito, kapag may pinayagan tayong isa, lahat ganun na yung sasabihin. Kaya kahit po sila'y solo sa bahay, hindi na po natin pinapayagan para mawala na po yung bias. Dahil sasabihin, gagayahin po kasi. Miski may kasama, ang sasabihin po nung iba, wala kaming kasama. Yung normal na walang kasama, pasensyahan na lang talaga dahil iniiwasan natin na talagang ganun ulit yung mangyari. Dahil buti na lang ay iisa na. Yung pong positibo nating ay ngayon ay isa na lang ang natitira. Yung po'y kadugsong panoong naka-home quarantine na nag-positibo. Kaya po pinagbawal na matindi ang home quarantine. Dahil nung una, pwede naman po nung una. Basta't wala kang kasama sa bahay, solo ka. Yan po. Pero ngayon po, yun po yung naging kadahilanan. Bakit? Kaya yun po yung matinding tulungan na kailangan po natin magtulong-tulungan at ipaliwanag at maintindihan ng iba bakit hindi po pwede.
Sino lang po ang pwedeng mag-home quarantine? Kung ikaw po'y naoperahan, diretso ka sa bahay mo, pero yung nagbantay sa iyo sa ospital, diretso sa isolation unit. Ikaw ay nanganak. Ikaw ay may malubhang sakit. Bawal ka pong ihalubilo sa mga... Pero yung kasama mo sa isolation unit. Yun po. Tanong pa po. Ano? Doon sa amin ay mayroon nung na gustong magtayo ng video. Sabi niyo kanina yung laway ay nakakahawa. Yun po ba ay bawal pa ngayon? Ngayon po, kung bawal sa ngayon po, bawal pa po yung mga okasyon kung hindi po matutupad yung ipinatutupad no policy o protocol ng lokal na pamahalaan. Ano ang kailangan? Social distancing. Ilan lang ba ang pwedeng dumalo? Kung meron pong gumagawa, yun po ay nilalabag po nila yung protocol. Kung meron po ng problema, ang sigurado pong unang-unang kukontakin yan ay ang mga kawani ng barangay. Yun po. Sa procedure po natin, bawal pa rin po talaga. Unless meron po ng pagbabagong muli. Yung sa video okay naman po, katulad po na sinasabi po ninyo, totoo po yung sa laway talaga nakakahawa. So, ang video okay po ang sa pagkakaalam ko pinapayagan kong personal. Pero kung doon sa yung tulad ng parang hinuhulugan, ay hindi, ang sa pagkakaalam ko po ay hindi. Pero pwede niyo pong itanong pa rin kina Sir Odi kung pinapayagan na. Pero sa amin po, dahil nga po yung transmission o paglipat po ng virus ay sa laway po natin, ay ipinagbabawal pa rin po. Tanong pa po. Yung po palang yung 24 hours at saka 36 hours, kung ikaw po ay lumabas ng bayan, pumunta ka within Quezon, pag bumalik ka po within 24 hours, hindi ka po kailangang i-quarantine. Pero kung ikaw ay lumabas sa labas ng Quezon, ang ibibigay lang sa iyo ay 36 hours. Magre-report ka, kailangan na alam kung hindi, dahil ang problema po dito, malayo kayo sa center, ay kawanin ng barangay, kung paano ba ang dito? Dadaan pa rin ang center o detect? Dahil ang standard po talaga, pag ikaw ay lalabas, sasabihin niyo po sa amin sa center. Pag bumalik ka, magsasabi ka ulit para malaman kung sumobra ka dun sa oras. Dahil syempre, ang pwede ka na mag-report kapag physical na nandun ka. Pag alis mo, ikaw din mismo magsasabi, hindi po ibang tao. Ikaw mismo magsasabi para mag-sign in dun sa kung anong oras ka umalis at saka kung anong oras ka bumalik. So dito po, gano'n na po, kayo na po ang magmumonitor ng mga ganun tao. Kapag labas ng Quezon, 36 hours. Pag loob ng Quezon, kailangan po kompleto ng papel po yun, ha? Yun po ay yung mga taong lumabas galing ng bayan ng Ginyangan. Hindi po yung papasok. Halimbawa po kayo taga-Ginyangan, umalis ako, bumalik ako, pumunta ako, halimbawa ng Luzon na 24 oras, kailangan makabalik ako. Pag sumobra ka doon, quarantine. Pumunta ako ng Manila, 36 hours lang ang ibibigay sa akin. Kapag lumampas ako sa looban ng 36 hours, kailangan ka ng i-quarantine. Pero iba po ang sa biyahero. Ang biyahero, once na lumabas, quarantine kayo. Kung meron pong biyahero na sa barangay po ninyo. Dahil ang biyahero po ay talagang makikisalamuha sa iba't ibang tao na hindi naman natin pwedeng iwasan. Dahil paano mo ibebenta ang kalakal mo? Hindi naman po pwede, pare, nandiyan na yung kalakal ko, bahala ka na. O di ba? Lalapit at lalapit kayo, may hahawakan at may hahawakan kayo. Ang sabi sa amin ng driver, hindi naman ako nababa. O hindi nga ikaw nababa, yung pahinante mo. Isa pong kwento, kapag yung pong taga Surigao, OFW, kinuwento po sa akin ni Mrs. kanina sa sasakyan, sabi ko tama-tama ibabahagi ko. Dumating siya, noong dumating siya, tinest siya, negative.
Umuwi ng Surigao, tinest ulit, positive. Bakit? Kapag umalis tayo sa isang lugar, kahit negative tayo dyan, sa pagbiyahe pa lang natin, pwede natin makuha yung virus. Kaya yung iba sinasabi, negative naman ako sa Maynila, bakit kukulong mo ako dito? Diba? Kalimitan po yan yung may mga result. Once na umalis ka sa lugar mo, nagbiyahe ka, hindi na natin masasabi kung ikaw ay negative pa rin. Pwede na tayo magpositibo. Dahil nga, sa plastic, 3 araw, sa bakal, 7 araw. Pwede ka maging indirect contact. Hindi mismong galing sa tao, kundi sa mga bagay na mahahawakan mo. Ganun po yun. Tanong pa po? Sir, mayroong dumating sa akin na sa pambayan. Dumating po sa bahay sa kanila sa bundok. Ano po kayo magandang gawin dito? Ayun po. Nung dumating po sa inyo, sinabi po sa inyo, saan pong barangay ka? Bayan galing? Hindi ko po masasagot siya po sa galing. Walang nasasagot sa galing. Ganito po. Trabaho po natin sa barangay, especially kung tayo ay birth. Alamin natin kung sino yung mga tao talagang dumadating. Bakit? Matakot kayo sa pwedeng madala sa pamilya ninyo. Sino ba ang pwedeng maapektuhan kung sakaling may dumating na, halimbawa sabihin natin ng positibo? Kwento ng Tikay, Barangay Tikay. Bakit nagkameron at dumami ang positibo sa Barangay Tikay? May dumating galing Novaliches, galing ng Calawag, ibang bayan. Nag-home quarantine, kung saan-saan sila pumunta. Ngayon, mga positibo pala sila, hindi natin ma-distinguish kung kanino doon sa mga nanggaling sa ibang lugar yung sinong positibo. Dahil bakit? Natapos ang quarantine period o yung kahigpitan ng COVID-19, 0 ang ginyangan. Nagkameron mo tayo isa pero walang naawa. Sino lang ang pwedeng magdala? Taong galing labas o sa ibang lugar. Kaya, noong dumating sila, nagkameron ng salo-salo, kunting inuman o anuman. Sino ang naapektuhan? Sino ang kaligtan na naapektuhan? Yung mahihina ang katawan. Sino ang pangalawa na positibo natin? Yung isa nilang babaeng matanda. Siya nagkameron ng sintomas. Noong dinala sa Medicare, positibo. Nung tinest yung pamilya, ang daming positibo. Ilan lang tayo? 49. Saan galing yun? Doon lang sa dumating galing sa ibang bayan. Ang matindi pa nito, asymptomatic. Ang kalaban nating matindi, yung mga taong matitigas ang ulo na walang sintomas. Sasabihin lagi, wala akong lagnat, wala akong ubo, hindi ako nahihirapang huminga, wala akong sakit. Pero, yung mga dumating na yon, bakit 49 nahawan lang? Kaya hindi porke walang sintomas, ay pababayaan na lang natin. Kaya natin ginagawa ito, kaya tayo nagkakameron ng training, importante alamin natin. Kung hindi natin kakayanin, ano ang gagawin natin? Ang pinakang, sinasabi ko nga po lagi, ang pinakang matindi sa barangay, yung taong kakilala mo. Dahil hindi tayo takot, kundi yung respeto at ayaw natin magkameron ng conflict. Dahil minsan may mga taong medyo matataas ang tingin sa sarili, merong mga taong mayayabang, kung hindi kayanin ng barangay, tawagan nyo agad ang nakakasakop sa inyong nurse or midwife, or pwede kayong dumirekta kay Sir Odic, o sino man pwede nyong kontakin, pero kailangan sa health, pasasakahin po natin ay pulis. Kapag ikaw ay health team, hindi mo kailangang ma-stress. Bakit? Number 1 na nagpapababa ng immune system ay stress. Kung hindi nyo kakayanin, bakit nyo kailangan mamroblema? Ay, matigas ang ulo, hindi namin kayanin. Kung kailangan nyo, matigas ang ulo, hayaan nyo. Tumawag kayo. Pulis nang bahala. Sila na bahala mag-usap. Ayaw nila ng home quarantine, dadalhin sila sa isolation unit sa bayan.
Sila ang pahirapan nyo, sila ang mamroblema magdala ng pagkain sa bayan dahil hindi sagot ni Mayor ang pagkain. Matigas ang ulo mo, sige. Pangalawa, kung ayaw talaga nila mag-home quarantine, una nyo sabihin, kung ayaw mag-home quarantine, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kung hindi nyo kayang gawin yon, magsabi sa pulis. Kung hindi nyo kayang paalisin, pulis ang magpapalis dyan. Alagaan nyo ang barangay nyo dahil sino bang sisisihin ng tao? Barangay official unang-una sigurado. Kapitan, kagawad, at mga BHW na yan. Kapag naghihigpit, galit sila. Pag may nagpositibo, mas galit sila. Wala tayong kalagyan, kaya itong pinag-aaralan po natin sa aktual na buhay natin, madugo. Marami nang nagagalit, marami na, pero mahal natin ang barangay natin. Mahal natin ang pamilya natin. Yan lang po yung sa akin. Kaya kung katulad po na sa inyo, may galing sa ibang bayan, kung hindi po kayanin ng barangay, dahil naiintindihan po namin kayo, hindi lang kayo nakakaranas ng ganyan, napakarami barangay. Pag ayaw po sumunod sa inyo, hayaan po ninyo, sabihin niyo po kung sino, pulis na po ang sasaka. Pulis po, pasakahan na lang sa atin sa pulis. Wala nga daw pong pulis, nasa kalita, wala man dito. Sa? Pasakahan natin ang pulis. Ang important, ganito po. Para lang po naman maging basta i-report po ninyo. Kung pasakahan ng pulis o importante na i-report ninyo. Dahil sa bandang huli, at least ginawa niyo yung trabaho ninyo. Pero nasabihan niyo na po Yun po. sa pag-PIU, nadalhin siya sa barangay isolation unit. Ayaw po talagang sumama. Sige po, pwede na po pasang. Dahil po, kapag po ginawa natin yon, ang susunod na tao ay susunod na. Dahil kapag hindi nyo ginawa doon sa taong yon, yung susunod, hindi rin, asahan ninyo hindi rin susunod sa inyo. Gagayahin at gagayahin po yan. Ganun po ang pattern. Kaya supilin agad natin yung matigas ang ulo, kahit po matigas ang ulo na darating, pagdating po niyan hindi na. Tanong pa po. Meron daw meron daw dumating. May walang papel, sumirat siya sa bahay. Ayaw napunta na ng barangay. Wala na pong tayong tanong. Ayaw pumayag. Ayun po, gusto na po lahat kumain. Yan ang iniintayan. Parang sige. Ayun po, maraming salamat po sa pagpunta dito sa training na ito. At nawa po, hindi na magkameron ng positibo sa bawat barangay po natin. At hindi na po natin kailangan gamitin itong pinag-aralan natin. Pero ito po ay paghahanda natin. Parang ako'y kakantida to. Ayun po. Salamat po at ingat po tayo sa pagkawit. Medyo madulas po ang daan. Wala na po. Lahat po nakasunod doon sa attendance. Sige po. Salamat po ng marami. Salamat. Po? Sino po ang nakasakot sa inyo? Ayun, si Nurse Lizelle po ang kukontakin po ninyo. Ayun po. Sa police po, pwede rin. Sino daw pwedeng kontakin sa police? Ayun po. Ay, na lang po. Kay Nurse Lizelle na lang po para at least i-contact po niya ng Sa police po meron din po sila pwedeng kontakin. Hindi ko lang matandaan yung number. Ayun po. Sige, salamat po ulit.